Marcoleta, papalit na kay Lacson. At itong si Cayetano, papalit na kay Soto. Yun. Gusto ko yan. At malamang sa malamang, gusto nyo rin yan. Dahil alam naman natin na palpak. As in palpak. Ha? Palpak. Alam niyo sabihin ng palpak? Palpak po ang Blue Ribbon hearing na ginagawa ni Lacson. Kaya naman itong si Lacson, pikon na pikon nung itinatama ni Marcoleta. Naku po. Gago! Mukhang umiiyak na itong si Lacson dahil sa minority report na inilabas po ni Marcoleta at ni Senator Amy. Naku po, patay tayo dyan, ha? Alam mo kasi, Lacson, kung sana pinagbubuti mo na lang sana yung trabaho mo, wala sanang ganyan. Kaya lang, inuuna mo yung pagiging self-righteous at saka sa howly thou art. Hindi kasi alam mo mga kababayan, ito alam naman ito bulong-bulungan ito sa Senado Itong si Lacson, kasama nila si Soto, feeling kasi nila sila lang ang sila lang ang laging tama. Feeling kasi nila sila lang yung magaling. Yan ang problema dito kay Lacson at saka dito kay Soto. Feeling nila sila lang yung gumagawa ng tama, sila lang yung tuwid, wala nang iba. Alam mo mga kababayan, pantay-pantay po yung mga senador na yan. Nagkakataon lang, meron silang mga committee chair na pinamumunuan. Even the Senate President, hindi po ibig sabihin mas mataas po yung Senate President. Hindi po ganun yun. Ang ibig lamang po sabihin nun, siya yung namumuno. Pero in terms of equality, they're the same. In legal matters, they're the same. Nagkakataon lang talaga na kailangan may head to supervise the entire Senate or merong dapat namumuno para magkaroon ng kaayusan. Pero in terms of power, they are all equal. Itong mga senator na ito. Kaya lang, itong si Lacson at saka itong si Soto, feeling kasi nila sila lang yung magaling. Feeling nila sila lang yung magaling, feeling nila sila lang yung tama, feeling nila sila lang yung sumusunod sa batas. The rest, others. Ganun ang tingin nila. Kaya nga itong mga pangyayari dito sa Blue Ribbon Committee na tila talagang, ewan ko ba kung pagliligtas nga ba kay Romualdez o talagang ito ay hinahanap ang katotohanan. Kasi paulit-ulit na sinasabi ni Lacson yan Where the evidence leads us. Ito na nga Where evidence leads us, yun nga kay Diskaya, ayaw ninyong pakinggan. Wherever the evidence leads us. Unang-unang nagsalita na nga si Diskaya di ba? Na si Romualdez, pero wherever the evidence leads us, hanggang ngayon, wala pa. You are not condemning Romualdez. Di ba? Kung talagang you are a righteous person, di ba? Kahit sinong tamaan, walang problema dapat. Ganun dapat. Ewan ko kung takot ka o hindi naman ikaw bayot. Kasi sabi mo, hindi ka bayot. Gago! Pero tila parang takot ka kay Romualdez O kaya naman baka takot ka naman kay BBM. Dapat hindi. Kasi equal branch ang Senate with the executive. Remember, legislative and executive, they are supposedly equal branch. Di ba? Ibig sabihin, equal power dapat yan. Bakit para kang takot dito kay BBM? I mean, puna ka ng puna that there is, ikaw pa nga ang nagsabi na pinakamalalang budget noong panahon na 2025. Malalang budget noong 2025 na pinirmahan ni BBM. Ba't di mo makundina si BBM? Para kayong mga ihindot na mga kakampuit ikulong na yan. Mga kulangot, ikulong na yan. Yan ang lagi sila sinasabi. Pero hindi nila makundina si Marcos. Di ba? Diyan ka magtataka alam nyo nang ang pumirma doon sa pinaka-corrupt na budget, walang iba kung hindi si Marcos. Kung yan ang pinaka-corrupt na budget at pinirmahan ni Marcos, anong tawag mo kay Marcos? Pinakatanga. Gago! Logic says simple lang Pag pinaka-corrupt na budget yan at sinang-ayunan mo yan, ano tawag sa'yo? Don't tell me, wala, tatanga-tanga lang yan kaya napirmahan niya ganun. Nagpunta nga siya dun sa Middle East, pinagmamalaki niya na binabasa ko ang 4,000 pages. Gago! Di ba? Tinatarantado yung mga Pilipino. Yung problema, kayo lang ang tarantado. Kaming mga Pilipino, kaming mamamayang Pilipino, gising na kami. Ito mga kakampuit nito, kaya hindi umaangat yung mga kandidato nila Magsama-sama pa sila. Sila Pinklawan, Dilawan,
makakaliwa, makakatae. Hindi kayo umaangat eh. Alam nyo kung bakit? Kasi alam ng Pilipino yung tunay na nangyayari. Alam ng Pilipino na we have the worst budget, the worst government, and yet you cannot condemn Marcos. Anak kayo ng wewe. Gago! Di ba ho? Dahil bakit? Kasi baka si BP Sara ang pumalit. Gago! Yan ang pinaka-irritating na dahilan or logic ng mga kakampuet. Ito mga salot sa lipunan. Alam mo, eto tandaan nyo ito, makinig kayo mga animal, kayo mga putang ina nyo. Ha? Kayong mga kakampuet, kayong mga terorista ang makakaliwa. Kayo ang salot. Hindi yung mga magnanakaw sa korap sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? You are fucking tolerating it. That's the problem. Para bagang ganire lang yan ha. Yung kriminal, ginagahasa yung isang tao. Halimbawa, ikaw na may kakayanan na pigilan yun, nanood ka lang. Bakit? Ayaw mo kasing pigilan, baka madamay ka o di kaya naman pag pinigilan ko yun, yung kalaban ko naman ang makikinabang. So hayaan ko na lang. Kayo ang tunay na salot. Kasi yung kriminal na talaga yan eh. Yeah? Yung mga punyetang kurap na mga congressman, kurap na talaga yan. Sa kasaysayan, yung dugo nila, yung kaloob-looban nila, kaya yumaman yung mga yan. Kapanood ko nga doon sa isang video, walang natural rich politician. Lahat siya nang galing sa ill-gotten wealth, ibig sabihin hindi may paliwanag na yaman. May napapanood ako isang video na isang dating although ito ay reporter galing sa Rappler. Tapos naghiwalay na siya, nag-podcast, nag-video na siya ng sarili niya. Nakatira to sa Amerika eh. Tapos may ini-interview siya, nire-reveal yung bahay ni Romualdez. Yung yaman ni Romualdez, saan ba nakuha yung yaman ni Romualdez? In-interview niya yung abogado na nakakaalam ng mga ganung bagay at sinabi nga niya, walang politiko sa Pilipinas na mayaman per se. Ibig sabihin, pinanganak sila ng mayaman. Hindi, kaya yumaman yan dahil nagnakaw yung mga putang inang yan. That's the truth. Sorry ha, kung nagmumura ako ngayon. Pero kasi katotohanan eh, that's the truth eh. Ninanakawan tayo. Ha? Mga kababayan, ninanakawan ng bawat isa sa atin. Tapos, pinanunood lang natin. Bakit? Kasi ayokong mahuli sila. Pag nahuli sila, magkakaroon ng yung kalaban ko makikinabang. So, papanuorin ko na lang sila. Dahil makikinabang yung kalaban ko. Pag sinumbong ko sila o pag pinangalanan ko sila. So, anong tawag sa inyo? Kayo ang pinakakurap, mga animal kayo. Dahil pinababayaan ninyo. Ayaw ninyong pangalanan na tumbukin kung sino talaga. Puro kayo, kulang na yan. Mga kulangot. Yung mga Gen Z naman nakikisali. Na high blood ako Ang dami kong nakaping nainom Kasi yung mga Gen Z nakikisali, kulang na yan. Sino nga ikukulong? BP Sara Duterte. Ang inang yan, hindi nga siya presidente. Hindi naman siya ang pumirma, pero siya pinakukulong nyo. Bakit? Bakit? Alam mo kung bakit, mga kababayan? Lalampasuhin niya kasi si Leni Robredo at lalampasuhin niya yung Ontiveros nyo. Kaya gusto ninyong matanggal sa posisyon at ma-disqualify. Yan ang katotohanan. Mamatay kayo dyan dahil alam nyo namang hindi talaga makakaporma yung mga bata ninyo. Kayong Gen Z. Mga pinklawan. Sana kung pink ang mga utong nyo. Ay, sorry. Sorry naman. Peace. Sorry naman. Kasi nagpapatugtog ako kanina nung yung hip-hop na may word na kaya tuloy ayoko na. Sorry. Doon na tayo sa Banat by 360. Doon mabait ako doon. Hindi, totoo naman ito mga Gen Z, pinklawan. Gusto nila si Leni Robredo, hindi naman nila alam nangyayari. Hindi, may nakausap akong Gen Z. Totoo to. Tinanong ko, ito mga tanungan ko sa kanila. Makinig kayo mabuti. Tinanong ko sa kanila. Sabi ko, kayo, gusto nyo ba si Duterte? O si Marcos? Sabi, hindi. Gusto namin si Leni Robredo. Oh, okay. Sabi ko, sige, ganito. Si Marcos gusto nyo? Ay, hindi. Ayaw namin yan. Hindi namin gusto yan. Sabi nung isang pinglawan. Bakit tayo nyo si Duterte? Tinanong ko, ba't tayo nyo si Duterte? Kasi merong siyang pinabasa sa akin yung tinuturo daw sa eskwelahan. Sa eskwelahan, tinuturo to Ang gulo daw magsalita ni PRRD. Yung interview niya during the pandemic. Sabi ko, okay. Aside from magulo siya magsalita, ano pa?
Mamamatay tao siya eh. Sino pinatay niya? Tinanong ko talaga eh, sino ba pinatay ni Duterte? Basta yung mga adik, mga ganyan, tsaka yung mga nadadama yung mga bata. Sabi ko, nadadama yung mga bata? Sino ba yung mga bata na yun? Matitinong bata ba yun? Hindi. Pero nadadamay sila. Sabi ko, alam nyo ba kung paano nagkakaroon ng kalakaran ng droga sa Pilipinas? Mga Gen Z ito mga 18, 17, 19. Sabi nila, hindi. Sabi ko, alam nyo ba yung runner? Ano yung runner? Alam nyo ba yung pusher? Alam namin yan. Drug lord? Alam namin yan. Protector? Ano yung protector? So wala pala kayo alam sa kalakaran na nangyayari sa Pilipinas. Sabi ko, paliwanag mo nga. Sabi ko, paliwanag daw sabi ko, paliwanag. Sige, papaliwanag ko. Dito yan. May drug lord. Yan yung pinaka nasa ibabaw. Yan ang talagang pinaka-pinuno ng nagbebenta ng droga. Tapos meron siyang mga pusher. Okay? So yung mga pusher niya na nasa baba, yung may mga hawak-hawak, yung pusher, meron sila mga protector. Sino yung mga protector? Minsan, pulis yun. Okay? Hindi naman lagi, Minsan, pulis yun o di kaya any uniform personnel. Ibig sabihin yung mga may authority, in authority. Okay. Yung pala yung mga protector. At yung mga runner, yung mga bata. Bakit mga bata? Sabi niya, bakit mga bata? Sabi ko, tanga ka kasi. Bata, kasi nga, yung mga bata na yun, absuelto sila pag nahuli sila. Ano yung sabihin na runner? Iaabot ka na, aabot sa'yo itong tubig. May bumili sa'yo. Abot mo itong tubig na ito doon sa kabilang unit. Siyempre, sino na yung nasa public? Yung runner. Pag abot niya ngayon doon, may kita yun, bata na yun. Magkano lang bibigayan doon? 200, 100. Totoo, walang biro to. Sa Shabu. Meron ako kasing kilalang dating ganyan na nahuli na Tapos, sabi niya, ganun ba? Bakit bata? Sabi, kasi nga absuelto sila. Pag nahuli sila, kukunin lang sila, tapos DSWD na. Wala namang sapat na juvenile tayo sa Pilipinas. Makakalaya di sila. Ganun pala yun. Sabi ko, hindi nyo alam? Hindi. Ngayon, nung dumating si Duterte, sinabi niya, papatayin ko kayo. So, ang daming sumuko. Pati yung mga bata, nakita nyo yun, di ba? Sabi niya, nakita namin yung mga sumuko. Yung mga sumuko na yan, ituturo nila kayo kung sino yung protector nila. Sino ba protector nila? Mga polis. So, ituturo nila yun. Sabi ko, pagtuturo nila yun, di ba? Anong gagawin ng pulis? Uunahan na nila. Bago pa sila maituro nitong mga runner nila, uunahan na nila, papatay na nila. Ngayon, tanong. Sige nga. Tanong ko lang sa inyo. Sino ang pumatay? Si Duterte yung mga pusher na pulis o yung mga protector na pulis, or not pusher, mga protector na pulis. Yung mga protector na pulis. Ba't sinisisi nyo si Duterte? Kasi tinotolerate niya. Tinotolerate niya? Bakit si Kian? Yung mga pulis doon. Pakulong Pinalaya ba ni Duterte? Inimpluwensya niya ba yung korte? Remember, nasimulang makasuhan to nung panahon ni Duterte na inimpluwensya ba niya? Alam niyo ba kung ilang pulis ang nakulong dahil sa ganyang kagaguhan, mga ninja cops? Tapos pinakita ko yung video na pinagagalitan niya yung mga ninja ka. Ganun pala yun, sabi ko. Hindi mo alam, pero Lenny Robredo ka. Kasi sabi sa school Ganyan yung po sila katanga. Anong ibig ko lamang po sabihin nito mga kababayan? Hindi ko rin alam. Ba't tayo napunta dito sa usapan na ito? Hindi, ang ibig ko lang sabihin ito. Ganyan po kasi ang nangyayari sa bayan natin. Marami mga nalolokong kabataan na Gen Z, hindi nila alam ito. Basta lang sila nakikisali doon sa ikulong na yan, mga kulangot. Hindi pinapaliwanag sa kanila. Ngayon nga, hindi nga nila alam kung bakit dapat ang mawala sa pwesto ay yung mastermind. Hindi yung kung sino-sino ituturo. Ngayon, everything points to Romualdez according to the Minority Report. At yun din naman na sinasabi nung ilan, except tong si Bernardo. Si Bernardo ang sumalo at nagturo ng iba. The rest, may link kay Romualdez. Sino? Diskaya, si Gutesa. Pero ano ginawa ni Lacson? Nga. Ngayon nga, meron pa siyang pasupi-supina. Supina mo mukha mo, ba't di mo supina si Gutesa? Si Gutesa. Diba? I mean, kung gusto mo talagang malaman ng katotohanan, bakit hindi yung mastermind ang hanapin mo? Yun ang pinangalanan na kung sino yung mastermind. Pero sumisegue ka pa kung saan-saan. Kaya nagagalit sa'yo, etong si Marcoleta. Tapos mapipikon ka ngayon at sasabi mo na bastusan ka. Ang bagal mo Puro ka palusot.
Ito, tingnan nyo, panoorin nyo ito na bastusan daw siya. Nabastusan si Senador Ping Lacson sa paglalabas ng minorya ng sarili nitong report sa flood control scam. Inunahan pa raw ang Blue Ribbon Committee. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Manlos. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit mukhang mapapalitan niya si Lacson at saka si Soto kung nagkataon. Unya, relax, ikikwento ko sa inyo yan mamaya-maya, ha? Pero wag niyo munang kalimutan, mag-subscribe kayo. Daming nanunood din nakasubscribe. Walang Diyo. Noon, libre na nga manood, susubscribe. Wala rin bayad mag-subscribe. Hindi nyo pa i-click. Pag ito hindi tumaas, ngayon naman medyo tumaas na, naging 50%. Dati 40% lang, naging 50 na. Pag yan hindi nag-70, ayoko na, ha? Subscribe lang, dali-dali na, kiklik nyo lang. Alam ko naman, alam mo, 70% na nanonood sa YouTube channel natin, nasa cellphone, wala sa TV. Sa cellphone ang dadali mag-subscribe, ganun yun, isang pindot nyo lang. Pinagagalitan yung mga nanonood. Siyempre. May mali nga ba sa paglalabas ng Minority Report? Jiggy, respect begets respect. Yan ang mensahe ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Matapos ngang Tama ka dyan, Lacson. Respect beget respect. Yung mga biget mo. Ano ba yan? Pagkain ba yan? Respect begets respect. Alam mo, ibig sabihin yan? Kung gusto mo respetuhin ka, respetuhin mo rin itong mga kasamahan mo. Ang problema sa'yo, gusto mo ikaw lang magaling. Gusto mo ikaw lang nasusunod. Gusto mo respetuhin ka nila Marcoleta? Ha? Ni Amy Marcos? Umano ka. Respetuhin mo sila. Kaya ka hindi nire-respeto ng mga yan dahil di mo sila nire-respeto. Tama ka. Respects, buget. Respect. labas ng sariling report ng Senate Minority Bloc kaugnay sa mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control project. Sabi ni Senator Ping, paano raw ba niya re-respetuhin ang isang dokumento na sumisimbolo sa pambabastos hindi lamang sa mga miyembro ng Blue Ribbon kundi sa buong Senado. At ayon nga sa senador, pwede naman daw sanang binalikan na lamang ng mga senador na naglabas ng tinatawag na minority report, yung rules ng Senado. Total, mga veteranong senador naman daw sila. At makikita nila doon yung tamang procedure na ang dapat na gawin, ipa-adopt yung committee report sa plenaryo at hindi basta naglalabas at uunahan pa yung mother committee, which is in this case Blue Ribbon Committee, at ibibigay diretso sa opisina ng Senate President. Nakapanayam din, Jiggy, ng story ko ng 1PH itong si Senator Ping Lacson at narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Na tama yung ginawa niya, ni-refer sa akin. Ngayon, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Truskan. May mga bitter eh. Hindi matanggap na hindi na sila nasa majority. Ayan ang problema sa'yo. Respects, biget respects mo. Bastos ka rin eh. Trash can talaga kagad eh. Di ba? O talagang dapat ka rin bastusin. They cannot move on. At meron bang pagkukumpara yung ibang senador dito sa Minority Report at tinakbo ng Blue Ribbon hearing? Yes, Jiggy. Ang sinasabi ng ibang mga senador, for example, sila Senator Amy Marcos, Senator Dante Marcoleta, hindi nga sila masaya or disappointed nga raw sila dyan sa itinakbo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tila bitin na bitin daw sila sa mga direksyon na tinatahak nito. Halos wala raw mga bagong impormasyon. Kasi for example, kay Senator Marcoleta, sabi niya, bakit nag-google ng ilang oras para doon sa mali-maling grade coordinates na ibinigay para sa mga flood control projects? Nung umpisa pa lang daw ng hearing, kung saan siya yung chairman, ay nailabas na raw yung puntong iyan. Ganun pa man, si Senator Risa Hontiveros na bahagi naman ng mayorya, sinasabi niya na satisfied naman siya sa pamamalakad at pagconduct ng public hearing hearing na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Balikan ko lang konti, Jiggy, ha. Ito mismo nga minority report na ito kung saan naglalaman ng pangalan ng mga politiko, public officials, mga individuals na nadidiin sa flood control scandal. At isa nga sa nabanggit dyan, si dating Speaker Martin Romualdez, habang sinasabi na baseless daw yung pag-link kila Senator Jinggoy Estrada at Senator Chis Escudero dyan sa issue ng flood control scandal dahil nga wala raw sapat na basihan. Pero hindi pa man nababasa ni Senator Risa Hontiveros yung minority report na yan. She's of the same belief, Jiggy, na posible nga raw na meron talagang pananagutan si dating Speaker Romualdez dyan sa issue ng flood control projects at sa mga anomaly. Talagang ingat na ingat si Hontiveros, posible. Baka mabuking yung yung kanyang ano bang tawag doon? Insertion. Ayaw niyang tawagin insertion. Allocation. Baka mabuking yung allocation niya di ba? Nga yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon ang investigasyong ito. So that principle is shared among all the members and of course the leadership of the committee. Nabanggit yung pangalan nila. So I guess
bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. After all, dati na siyang inimbita. Jiggy, hanggang ngayon, wala pang pahayag yung dating speaker, kaugnay sa nilalaman ng tinatawag na minority report kung saan nadidiin nga ang kanyang pangalan. Bagamat nauna nang sinabi ng kanyang kampo na walang kinalaman yung dating leader ng Kamara dyan sa flood control scam na yan. Samantala, sinisikap din natin na kunin ang pahayag ni Senator Marcoleta na sinasabing nanguna nga dyan sa paglabas niya ang minority report na yan, pero hanggang sa ngayon ay... Ba't yung pinatay yung ilaw? Bastos din eh. Nagre-report biglang pinatay yung ilaw. Ayop. Nakunin ang pahayag ni Senator Marcoleta na sinasabing nanguna nga dyan sa paglabas niya ang minority report na yan, pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang inilalabas na statement kaugnay sa mga sinabi Ayan. na Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Balik muna sa iyo, Jiggy. Yun pong ulat ni Men Los Baños live. Okay. Bakit ba? Ano bang problema? Ano bang problema? Anong gustong ipapansin ni Senador Marcoleta sa tagpo na yon, Nelson? Ano na yun naman ang tinanong niya sa naging press con kahapon, kasama niya si Senadora Amy Marcos. Yan. Okay na? Pakinggan natin, Senador Marcoleta. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Maiwanan na po natin yun kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, Tanga-tanga naman ng mga media, di napansin? Ganyan na ba talaga ang mga media natin ngayon? Galing-galingan na lang? tinatanong ko po siya, bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung Diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari kailangan na yung bahay at humihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. Ayaw namang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala bang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo. Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion. Yun po, nagulo tuloy, humaba no? Ang simple lang naman tanong ni Senador Marcoleta. Pansinin niyo lang po, ito lang gusto niya sabihin. Sa akin pong pagkatanong, sa halip na yung dalawang witness na sumagot, hindi po sila sumasagot, kundi si Senador Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee. Dako, Yun lang patay naman. kayo. Patay kayo dyan. Dahil sa ginawa nyong yan, baka sabihin ng ni Lacson, bastos kayo. Hindi, ano ba yung sinasabi niya? Ano ba yung sinasabi ni Marcoleta? Ito, pakita natin. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. And allegedly, ang bagong owner is Martin No. Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina? Yes. At referring to Diskaya? No, based on documents. Sandali. Ladies and gentlemen, ang tinatanong po dito ay yung dalawang witness na binitbit ni Lacson. Kasi kailangan natin malaman, hindi porket binitbit mo Lacson, credible na. Kasi nga, again, what is wrong? Bakit hindi sakyan natin yung binitbit ni Lacson? Kasi nga, dito malalaman mo na tila, sandali. Bakit para bagang ang tinuturo nung dalawang witness na yon ay si Diskaya ang na-meet at ang bumili si Romualdez. Pero pag tinanong mo si Diskaya, sinasabi niyang, hindi ako nakapunta doon sa sinasabi ninyong bahay. So in other words, yung testimony nitong dalawa, instead na makatulong para kumunik si Romualdez dito kay Diskaya, parang pinabubuking nila na wala pala namang ganon na eksena. Ibig sabihin, kesa na sana lumakas yung para bagang nagdala ka ng fake evidence sa court. Parang ganito yan, mga kababayan. Di ba sa court, napaka-importante ng ebidensya. Pero it is also important yung handling of the evidence. Pag mali yung handling of the evidence, madalas nadidismiss yan ng technicalities. Kaya nadidismiss minsan ng cases, it's because of technicalities. Mali yung pang-handle. At alam nyo, ginagawa ng ilang mga tiwaling pulis yan.
pag nakahuli ng droga. Kasi may proseso kung saan dadalhin yung droga. So ang mangyayari, imamali lang ng konti yung handling nung evidence. Pag namali yun, it will no longer admissible sa court. So, papalya ngayon yung case. Parang ganito ang nangyayari, parang pulis na ang discarding nangyayari na to. Na nagbitbit ng dalawang ebidensya, which is the witness, the two witness, but on this witness, sablay yung kanilang pag-handle ng evidence, which is, sabi nila, nakita daw nila si Diskaya, at siya ang nakikipag-deal, siya ang construction noong time na ginagawa yung supposedly biniling bahay. Dininay ni Diskaya. So therefore, hindi totoo yung sinasabi nitong dalawa. Therefore, walang kinaugnayan si Romualdez. Tama, mali. Kung tanga ka, iisipin mo, okay tong witness. Pero kung matalino ka, mabubuking mo. How would you know kung mabubuking mo yung witness? Number 1, bakit nga ba nakakover? Number 2, tinatanong. Iniimbestigahan, tinatanong ni Marcoleta, sino sumasagot? Si Lacson, hindi ba alam nila yon? Hindi ba nila alam yung sagot? Bakit ikaw ang sumasagot, Lacson? Booking na booking dito Ulitin natin Pero yung napansin, nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot. Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng 10. Stop ito Alam nila, kilala nila kung sino may-ari. Bakit ikaw ang sumasagot? Baka magkamali? Baka magkamali ng bitaw ng pangalan? And allegedly, ang bagong owner is Martin No. Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina? Yes. At referring to Diskaya? No, based on documents. Thank you for the explanation, Mr. Chair. Kasi po, kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirect. Nagigets nyo? Again pwede sila magtanong dun sa kung sino man yung resource person or witness na dinala. Yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Yan ang nakakapagtaka. Kaya, no wonder naglabas ng minority report si Marcoleta at si Senator Amy. Kasi nga, may problema doon sa pag-handle at inunahan na nila ng labas. Bakit takot na takot ka, Lacson? Alam mo kung bakit? Kasi, mukhang mabubuking ka.